Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello worlds. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y bumabati. Charot. A day in my life vlog. Tayo ngayon. Nagtututbrush. Actually, katatapos ko lang maligo. Every morning po yun. At iyon po ang aking ginagawa sa umaga. Daily routine na po yan. Hindi ko na po kinuha ng video habang naliligo ako. Diyos ko po, Rudy. Censored po. Kaya pagtututbrush na lang po ang kinuwanan ko ng video. Every morning po yun ha. At yun po ang aking ginagawa. Baka sabihin nyo po, sa umaga hindi ako naliligo. Nay nako. Mas masarap po kayang maligo ng umaga kaysa sa hapon. Kaya yun, every morning po yun. At pagkatapos kong mag-toothbrush, mga kalabs, sa umaga, pinakakain ko na ang aking mga manok. Before, 4 tong mga manok na ito. Ngayon, 3 na lang sila. Magugulat kayo at napakalaki na. Di ko sukat akalain na ganito sila lalaki. Tama ba ang grammar ko? Ulitin ko ha. Di ko sukat akalain na ganito sila kalaki. Pinipilit ko talagang palakihin sila. Bibilhan ko sila agad ng growing mass ng maramihan para matagal ang pagkain nila. Kaso, minsan talagang naubusan talaga ako. Kaya minsan kanin na lang o kaya bigas ang kinakain nila. Diyos ko po, Rudy. Akalain mo bang kanin o kaya bigas, kulang na lang ulam? Kesa naman sa magutom sila. Nagpre-prepare tayo diyan ng pang-almusal natin. Heavy breakfast na lang ang inalmusal natin. Kasi walang bread, ubus na. Diyos ko po. Nagtitimpla nga pala tayo ng coffee and cream. Naubusan na kasi tayo ng gatas. Actually, bawal sa stroke ito. Kaso naubusan tayo. Kain po tayo mga kalabs. So, ganito lang po ang routine ko everyday. Magluluto. Tapos ako lang kasi syempre asukasuhin ko yung sarili ko. Oh, 'di ba? Ayan, eto magkape po tayo. Titimpla na rin ako ng kape. At may ulam po. Ayan. Every morning, ganito po ang ginagawa ko. Nagpapakain ng manok. Ganon. Meron kasi akong 3 alagang manok. Ewan ko nung klaseng manok, yung kulay puti. Then, ang bilis-bilis lumaki. Ang bilis-bilis lumaki po. Kaya, sabi ko, alagaan ko to. Then, yung mga itlog niya, syempre, bibenta ko. Sabi ng manok, kawawa naman ako. Iyon. Ganun lang. Ginagawa ko everyday, every morning. Yun po. Kain po tayo, ako lang po mag-isa. Di ba? Mabubuhay. Kasi
we all know naman na no man is an island. Oo, totoo po yun. Walang tao ang nakapag-iisa. Kailangan may kasama. Yun nga po yung hinahanap ko eh. Wala pa rin po. Pero may kasama po ako dito si Ate Seni, si Jerome, si LA. Andito lang po ako sa baba. Doon sila sa taas. Ayan. Kaya, don't worry about me, family ko. Kasi, malapit na rin ako magpa-therapy. Naghihintay lang po ako ng pera, konting pera. And then, magpapa-therapy na ako eh. Therapy na ako. Then, okay naman yung salita ko. Dati kasi, yung aking pananalita eh, bulol na bulol po talaga yan. Hindi po ako nakakabuo ng salita na hindi ko sinusulat. Nakakalimutan ko. Promise. Nakakalimutan ko po talaga. Buti nga ngayon, okay na. Nakakapag-vlog ako ng maayos. At yung mga vlog ko, nagagawan ko na ng kwento. Dati, yung mga vlog ko kasi may vlog kasi ako dati, ang title, kwento mo sa Messenger, yung ganon. Doon ako yung gumagawa doon ng sariling kwento tungkol sa mga live. Ay, yun. Ang dami po sa akin nagpadalang sulat noon. Hanggang sa hindi na yung mga kinakanta ko, hindi ko na makapag-download. Kasi sabi sa akin ni Facebook, kailangan sariling musika, sariling instrument, ganon. Hindi naman marunong hindi naman ako kumakanta ng walang instrument. Lahat ng kakantahin ko, walang tugtog, hindi po maganda. Kaya tinigilan ko paggawa ng ganong content. Hindi na ako kumakanta. Yung nalungkot nga yung mga manonood noon, yung mga sa Messenger, hindi ko na tinuloy yung pagkanta. Nagpadala ako ng content. Yun, hanggang sa paiba-iba, hanggang sa eto na ako, na-stroke na ako. Kasi kung hindi ko po na itatanong, ako po ay teacher. Ayan si MCLS. Opo, nandito po ako sa Batangas kasi gusto kong magpagaling. Kasi nga pag doon ako sa Maynila, ang daming nadidepress kasi ako doon. Mas maganda rito ako mag-isa. 'Yon. Tsaka nakakabili ako ng gamit, unti-unti. 'Yon. Kaya tuloy ko lang 'to aking ginagawa kasi dito ako masaya hindi ako nalulungkot dito. Hindi kagaya doon sa Maynila ko, malungkot doon. 'Yon. Ayun ang aking problema doon. Sabi ko nga, doon muna ako sa Batangas. Nagpaalam naman ako ng maayos sa mga family ko. Yun nga, ilang konting support. Himingi ako ng konting support sa kanila. Baka kulangin yung SS ko, ganon. Kaya naman pumaliit yung aking lutuan at saka dekuryente lahat. Kasi po, yung tangke, meron akong tangke ng digaas. Kaso nahihirapan ako magsindi ng posporo. Hindi ko kaya, isang kamay lang kasi. Eto. Ayan. Ito po yung na-stroke ko, yung aking right side. Eto po. Pero good naman kasi nakakapagsalita na po ako. Hindi ko kasi nasisindihan ng posporo. Yon. At saka, ayan. May bagyo nga po talaga. Ayan Mula na naman po. Yan. Ayan.
Yan. Nakakatakot ano. May bagyo na naman po yata. Kaya eto po ako, masaya ako dito sa ginagawa ko, masaya hindi ako na-depress, hindi ako nalulungkot dito. Masaya. Then kapag Thursday and Saturday, ako'y sumasamba po dahil tayo po ay Iglesia ni Cristo na. Kaso hindi pa po ako tapos sa doktrina, nag-aaral pa rin po ako. Then siguro may ilang linggo na lang gagraduate yon, babautismo na po tayo. At saka maganda po ang maging Iglesia ni Cristo. Nagbago na po ako. Opo, malaki po ang pagbabago ko. Basta ang paniniwala ay na kay Ama at nasa kay Jesucristo po. Kain po muna ako ha. Bye-bye. See you.